Tungkol kay Ginoong Martel ang kwentong ito. Nakatira siya sa malaking sakahan sa Luxembourg kasama ang kanyang asawa at 6 na anak. Kilala sila bilang masayang pamilyang magsasaka dahil palagi silang magkakasama at aktibo sa mga gawain sa kaakit-akit at makasaysayang baryo. Maagang namatay ang kanyang asawa sa kanilang relasyon. Dahil dito, mag-isa na lang niyang inalagaan ang 6 niyang anak. Sa una, nakayanan niya, pero habang tumatagal, masyadong naging mabigat ang pasanin para sa kanya at napunta siya sa pag-inom ng alak para malampasan ang kanyang mga problema. Dahil dito, napasok siya sa paulit-ulit na abuso at pagkagumon na hindi niya nalampasan. Iniwan siya ng lahat ng anak niya hanggang sa wala nang natalaga sa kanya. At noong taglagas ng 2011, si Ginoong Martel ay isinugod sa ospital dahil sa labis na pag-inom ng alak na sa kasamaang palad ay hindi na niya nalampasan. Mukhang wala nang pakialam ang mga anak sa bahay na iniwan niya sa kanila. Halos wala nang halaga ang muling pagbenta nito sa liblib na bahagi ng Luxembourg. Simula nang siya'y pumanaw, unti-unting nasira ang bahay hanggang sa tuluyang angkinin ng inang kalikasan. Ngayon, papasok kami sa abandonadong lugar na ito at ipapakita ang lahat ng naiwan doon. Kamusta? Welcome back sa Bros of DK. Ako si Leslie at ngayon ay samahan niyo ako sa isa pang epic na pakikipagsapalaran. Nandito tayo ngayon sa bansang Luxembourg, isa sa pinakamaliit na bansa sa Europa at sa buong mundo. Dito namin nakita ang bahay ni Ginoong Martel. At ang kwento sa likod dito ay epic. Si Ginoong Martel ay isang magsasaka mula Luxembourg, may 6 na anak at mahal na asawa. Tunay ang kanyang pag-ibig. Nagpakasal sila sa murang edad at magkasama nilang ginugol ang halos buong buhay nila. Ngunit dumating ang panahong habang dito pa nakatira ang 6 nilang anak, biglang namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit, kaya naiwan siyang mag-isa at labis na nalungkot. Siya na lang ang nag-alaga sa mga anak, pero dahil sa lungkot, hindi na siya naging mabuting ama. Hindi niya masyadong naalagaan ang mga anak at may ilang pang kinuha mula sa bahay. Kaya naging medyo mahirap ang relasyon ni Martel at ng mga anak hanggang sa dumating ang punto na hindi na sila nag-uusap sa isa't isa. At nang umalis na lahat ng mga anak, lalong naging mapag-isa si Ginoong Martel. Hindi na siya nakikita ng mga tao sa bayan. Inakala nilang may problema siya sa pag-inom dahil madalas siyang bumili ng alak sa tindahan. Makikita rin natin ito sa buong bahay at noong taong 2011, biglang isinugod sa ospital si Ginoong Martel at hindi na siya gumaling. Ito ay dahil sa pagkalason sa alak at bigla siyang pumanaw. Hindi na pinapansin ng mga anak ang lugar kaya napabayaan na lang ito. Hindi na danon kalaki ang halaga nito kung ibebenta dahil isa ito sa pinakamayamang bansa sa mundo at ang ganitong lugar ay hindi mo rin naman mabebenta ng mahal. Kaya wala na lang silang pakialam dito. Simula 2011 nanatili sa dating pwesto ang lahat ng gamit ni Ginoong Martel mula nang siya ay biglang dinala sa ospital. Iikot ko kayo ngayon dito sa bahay para sa isang kakaibang pakikipagsapalaran. Gagawa tayo ng magandang dokumentaryo tungkol sa lugar na ito. Sumayo ang kapayapaan, Ginoong Martel. Kunan natin ang video ang bahay mo nang may paggalang at ibahagi ang kwento sa buong mundo. Sa ngayon, narito tayo sa pasukan ng abandonadong bukirin at ito ang isa sa pinakamalalaking bukirin na nakita ko nitong mga nakaraang panahon.
Dito, may kanya-kanyang kwarto ang bawat bata. Makikita natin lahat na yon. At gaya ng nakikita mo rito, ito ang pintuan na papasukan mo. Ito ang likurang pintuan ng bahay. Balot ito ng sapot ng gagamba na parang ginawa na nilang teritoryo. Kaya ito ang unang bagay na makikita mo pagpasok mo sa bahay. Isang arko na daan na magdadala sa iyo papunta sa hagdanan. Pero una, pumunta muna tayo dito sa kaliwa sa unang kwarto. Akala ko si Gino ang martel dahil nag-iisa siya dito, hindi niya kailangan lahat ng espasyo, kaya ginawa niyang imbakan ng ibang kwarto. May malaking sopa dito. Ako ay anak ni Saddam. Dito, Aleman ang salita ng tao at ang Luxembourgish ay kombinasyon ng Aleman at Pranses. Ibig sabihin, ako ang anak ni Saddam. Wow! At dito naman, may magazine tayo mula nung 1979. Weisenbach, Osterie du Nord. Dito, may malaking mesa na puno ng iba't ibang artipakto. Tingnan mo muna ang mga larawang ito. At ito siguro, nag-focus ba ito? Ito siguro ay anak na lalaki. At isa pang larawan ng isang bata. Suri ng likod kung may kahit ano roon. Pero wala. Wow! Isang barometro dito. Kahanga-hanga. Nasa likod doon. Maraming fireplace at nakaimbak na diaryo. Malamang para sa fireplace? Pero ang nakaagaw ng pansin ko ay itong lata na may larawan ng isang French na bar kung saan umiinom ang mga maharlikang lalaki. Pati na rin ang mga babaeng ito sa tabi. Kamangha-manghang kahon. Tingnan mo ito. Gustong-gusto ko ito. Ibalik mo ito na maayos. Wow! Hindi ito ang pinakakapana-panabik na kwarto, pero gusto ko pa ring ipakita sa iyo. Tingnan mo dito sa may pasilyo. Maraming franc ang naiwan. Iyan ang malumang pera ng Luxembourg na naiwan pa rin dito sa bahay na ito. Wow! Wala na itong halaga ngayon, pero nakakatuwang makita. At ano naman ang meron tayo dito? Oo, ito ang una. Mukhang mga kahon ito ng Andalus na alak, 400 mililitro. Oh! Malaki talaga ang problema niya sa pag-inom, kaya makikita rin natin yan sa buong bahay, kaya maghanda na tayo dyan. Isang lumang lampara. Sa hagdanan. Dito tayo dadaan mamaya sa video pababa sa silong. Tingnan muna natin ang kwartong ito. Sige. Wow, isa pang storage room. Makikita natin yan ng madalas dito sa lugar na to. Okay, medyo interesting ito. Marami siyang plastic na kahon na pinaglalagyan niya ng mga gamit. Baka siya rin ang naghahanda ng sarili niyang pagkain para sa susunod. Hindi naman talaga interesting ang kwarto. Isang storage room lang. Anong laman ng mga kahon na ito? Wala namang laman ang mga yan. Sige. Mga brush pampakintab ng sapatos. Si Ginoong Martel naman ito. Ang kanyang mga sapatos. Ngayon, panahon na para pumasok sa kusina at tingnan ang naiwan niya roon. Dahil isa itong tunay na pakikipagsapalaran. Ganito mismo iniwan ni Ginoong Martel ang lahat ng ito noon pang mga nakaraang taon. 11, 2011, parang hindi naman ganun katagal na panahon, pero 10 taon na palang nakalipas. Kita mo, gaya ng sinabi ko sa iyo, ika-22 ng Disyembre bago magpasko, Ginoong Martel. Dinala agad sa ospital at hindi na muling bumalik dito. Marami rin siyang alagang pusa. Tingnan mo itong pagkain ng pusa dito.
At nandito rin ang kanyang ref na may natitirang jam, bote ng gatas, lahat nandyan pa. Grabe! Wow! Cabinet! Tingnan natin ang nasa kamera pati ang mga tunog nito. Mga baso at pitsel at palayok at garapon. Lahat ay naiwan pa. Gaya lang ni Ginoong Martel. Lumabas mula sa lugar na ito. Nakakatakot yon. Sa palagay ko, noong tumanda siya, nahirapan na siyang maglakad kaya kinailangan niya ng tungkod. Nandito pa rin ang rilo niya, isang Timex na rilo. Ang kutsilyo niyang laging dala. Ngayon, nandito na lang ito habang buhay. Ano ang nakasulat diyan? Medyo peke ang mga letra. Ibalik natin ito ng maayos. At dito, mayroon tayong ticket para sa isang airline. Ay hindi, parang pakete ito ng asin o napkin mula sa isang airline. Kaya baka may pinuntahan siya para magbakasyon. Tingnan mo lahat ng pagkain ng pusa na naiwan dito. Lahat ng kahon na ito ay para sa mga pusa. Hindi ba't nakakabaliw yon? Nakakabaliw. Siguradong may mga pusa siya. Siguro para may makasama siya. Wow! Ang lababo kung saan niya hinuhugasan ang mga kaldero at kawali. Ito ang huling kaldero na ginamit ni Ginoong Martel sa pagluluto ng masarap na pagkain. Alam ko na magiging medyo malungkot ang video na ito, pero minsan ganun talaga. Hindi ka laging masaya at puno ng tuwa, kailangan mong ipakita kung paano namuhay ang mga tao. Mga baso at iba pang palayok. Hinahangaan ko lahat ng sapot ng gagamba na bumabalot sa mga kabinet ng lugar na ito. Wow! Tingnan mo ito. May maliit na mesa sa gilid na may tasa ng kape at iba pa niyang gamit. Dito siya gumagawa ng kape, dito rin siya kumakain ng sopas. At pagkatapos, itong napakagandang piraso na nasa gitna ng kusina. Isang lumang vintage na kalan. Hindi mo na sila nakikita ngayon. Gustong gusto ko talaga ito. May nakahanda siyang mga kahoy na ilalagay sa loob ng kalan. Isang palayok na malamang gagamitin niya para magluto ng pagkain mamaya sa araw na iyon bago siya dali-daling dinala palayo. Wow! Pagkatapos ay sisindihan niya ito kahit medyo madumi. Kahoy ang nakapaligid dito. Sa likod, makikita ang mga uling na mabagal masunog para tumagal ang bukas ng kalan. Kung gusto mong magluto ng itlog sa umaga, lagyan mo lang ng ilang uling ang apoy. Kinabukasan, aandar na ulit ang apoy kaya pwede ka na magsimulang magluto agad. Nasa harap ng magandang makinang ito ang kanyang mga sapatos. Sobrang mahal ko talaga ang lutuan na ito, ang kalan na ito. Nakasabit pa rin sa gilid nito ang kanyang mga tuwalya. Ito ay kabaliwan na talaga. Pagkatapos, ang mesang kinainan niya. Nandun pa rin ang mga tuwalya at tungkod niya sa mesa. Nasa ilalim, sa likod ng mga sapot ng gagamba, ang kanyang mga sapatos. Isang diaryo, marahil ang huling diaryong binasa niya sa mesang ito ay nandun pa rin. Subukan nating makilala si Ginoong Martel. Mayroon tayong 3 lalaki dito. May isa pa tayong larawan. Mukhang kamukha niya itong lalaki kapag mas matanda na siya, kaya maaring siya si Ginoong Martel. Wow! Nandito pa rin ang kanyang scarf at ang sombrero na ginagamit niya kapag lalabas ng bahay. Bibigyan muna kita ng overview ng kusinang ito bago tayo pumunta sa kainan. Wow! At ito na ang oras.
kung kailan tumigil ang buhay sa lugar na ito. 1:33 ng hapon. Ang banal na krus ang mangunguna sa atin papunta sa kainan ni Ginoong Martel. Napakaayos pa talaga ng kwartong ito. Gaya ng nakikita ninyo, pinanatili niyang maayos at malinis ito para sa mga bisitang dumadalaw sa kanya. Sa tingin ko, sinasara niya ang pintong ito. Gaya nito at pinapapasok ang mga bisita mula sa pasilyo papunta sa kwartong ito para maghapunan. Malaki ang chance niyan, di ba? Tingnan mo ang lugar na ito. Ang una nating mapapansin ay ang napakagandang larawan ng binatang ito sa dingding. Oo, maaring si Mr. Martel na ito. Pero sino ba ang nakakaalam? Maaring isa rin ito sa kanyang mga anak. Tingnan mo lahat ng larawang nasa mesa. Itong dalawang babae, maaring sila ang kanyang asawa, ang minamahal niyang asawa na pumanaw sa murang edad. Kaya siya labis na nalungkot. Nakakabalo talaga minsan ang buhay. Isang silid-aralan. Puno ng mga batang lalaki at babae. Hindi, mga babae lang pala ang nandito. Wow! Baka isa sa mga anak niya ang tinitingnan natin. At pagkatapos, may isa pa tayong larawan. Oh. Mukhang hindi. Mukhang ito ay isang libing. Diyos ko, hindi ba? Parang may kasiyahan din. Hindi ako sigurado, pero kung ito ay libing nga ito, baka ito ang libing ng kanyang asawa. Kasi naiwan din dito ang larawan ng kanyang asawa. Grabe naman yon. Mga diaryong binasa niya sa tabi ng kalan sa paborito niyang upuan. Maayos ang sapatos niya sa ibabaw ng kumot na ito. Itong kumot na yari sa lana, malamang tunay na galing sa tupa. Dito ang pwesto ni Ginoong Martel. Kung may imahinasyon ka, makikita mong nakaupo siya rito sa tabi ng fireplace, nag-e-enjoy, nagbabasa ng diaryo, at may mainit na lumang fireplace sa tabi niya. At masasabi ko, ito ay isang napakagandang piraso. Aola number 2. Magandang pagkakadisenyo ng kalandi kahoy. Wow! At dito, pwede siyang magluto ng kahit ano sa ibabaw. Siguro isang takure o kung anuman para makapaghanda ng masarap na tsaa. Sa tingin ko, ito ay isang tulugan para sa mga pusa na nandito sa lugar na ito. Isang napakalaking built-in na kabinet sa pader dito. Karaniwan din ito sa Luxembourg. Malaki ang impluensya ng Pranses at Aleman. At ito naman ay punong-puno ng lahat ng gamit niya sa accounting. Tingnan natin kung anong nasa gitna. Oo, mas marami pang libro. Wow, yung mga tunog na ginagawa nito. May elepante dito. Isang madandang orasan. At isang kabayo. Akala ko mga butil ng rosaryo ang mga ito. Oo, mga butong nagdadasal ito. Maliit lang itong bahagi ng beat. Ang galing. Ibalik natin ito ng maayos dito. Sa gilid ng kwarto, mayroon tayong napakalaking telebisyon mula kay Mugunding, Aleman na tatak yon. Wow! At tingnan mo sa itaas ng telebisyon. Orasan ng kuku, bihira mo na makita ngayon. At si Ginoong Hesukristo na nakapako sa krus. Anong temperaturo ngayon? 4 na degree ngayon sa loob. Medyo malamig. Oo, medyo malamig talaga. Ginagawa ko to para sa inyo kahit malamig at nagfi-film ako ngayon na sobrang lamig. Ang hapagkainan. Dito niya inanyayahan ang mga bisita. Makikita mo pa ang mga tasang naiwan ng huling dumalaw dito, siguro hindi pa niya nalinis. At nandito pa rin ang lahat.
mga gamit sa pagniniting, mga kutsilyo at lahat ng iba pa. Grabe ito. Naku, ito si Ginoong Martel. Tingnan mo siya, nakaupo doon at kinuhanan ng litrato. Nakaupo siya, may hawak na bote ng pulang alak at sigarilyo sa kaliwang kamay. Ito ay paglalarawan ng kanyang huling mga araw. Dito, parang nasa banda rin siya. Wow! At doon naman sa sulok ng kwarto, makikita natin ang telephone book sa ibabaw ng radyo kung saan ka pwedeng tumawag. At nandito rin ang heater sa ibaba. Ang radyo ay nasa stand ng singer na makinang panahi pero wala na ang makina. Nakakamangha talaga ang mga ito. Jesus ang mangangahoy. Maganda. Dito sa gilid ng kwarto niya, nilalagay ang mga coat na ginagamit tuwing lalabas siya. Sige, lahat kayo. Bago tayo umakyat sa itaas, may isa pa akong bagay na kailangang ipakita sa inyo. Naniniwala akong hindi pa matagal na inabandona ang lugar na ito. Sa Belgium at Luxembourg, kung saan tayo ngayon, nagbibigay ang gobyerno ng libreng enerhiya kapag di mo na kayang bayaran ang bill. At nakikita ko na ang mga switch dito ay nasa napakagandang kondisyon pa. Alam ko na ang Heizung, ibig sabihin nito ay parang kuryente sa bahay, kaya susubukan ko ito dito. Buksan lahat ng switch. Gusto kong subukan ito sa kusina at tingnan kung may kuryente pa. Literal na umilaw lang ang ilaw dito sa napakagandang time capsule na kusina. Diyos ko! Hindi ba't nakakaloka? At dito naman, may isa pang bumbilya sa chandelier na gumagana pa rin. Hindi ako makapaniwala. Ang huling ilaw ng may-ari ng lugar na ito. Wow! Hayaan mong patayin ko ito. Ayokong panatilihing bukas ito ng matagal, syempre, sa isang abandonadong lugar. Wow! Pintuan lang itong kusina. Napansin ko rin na may pintuan sa dulo ng kusina na hindi ko pa nadaanan. At ito ang nagdadala sa atin sa kanyang pinagtatrabahuhan, sa totoo lang. Oh, may switch din dito na nagpapailaw sa kwartong ito. Dito siya pumupunta tuwing umaga, kung saan siya nagsimulang magtrabaho. Isinuot niya ang kanyang mga damit. Nandito pa rin ang mga makinang panggatas para sa mga pastol ng baka. Isa na lang ang natitirang makina. Isang maliit na rack ito na nagpapakita ng ilang mga kagamitan. Kamangha-manghang lampara. Madalas mong makita ang mga ganito. At ito ang kanyang washing machine, Aviva. Wow! Isa itong vintage na makina. Medyo interesante. At ito ang magdadala sa atin sa loob ng kamalig mismo. Dito inilalagay ang mga baka. O mas tamang sabihin, dito sila kinukulong. Tingnan mo ito. Kahit ang dayami, ang damo para sa baka, para sa mga baka ay naiwan pa. Nakikita ko sa gitna ang kanilang kahoy na timbangan. Sa pananaw ko, masasabi ko mga 20 baka ang pinatuli dito sa lugar na ito. Tingnan mo ito! May naiwan na traktora dito sa loob.
Wow, ang laki pala talaga nito. Grabe. Dito iniimbak lahat ng dayami. Wow. Ito ang traktor ang gamit nila noon sa paglibot sa bukirin. Kita mo naman, matagal na talagang hindi nagagamit. Sa tingin ko, sarado ito. Ay hindi pala, naipit lang. Wow! Tingnan mo ito. Isara, ulit natin ito. Nakakamanghang makita ang lahat ng ito. Makina para gumawa ng bola ng dayami, pero di ko alam ang tawag dito. Ganun ko na lang ito tawagin. Alam ko ang tawag dito sa Dutch, pero hindi ko alam sa Ingles. Ilang bungkos ng kahoy para sa fireplace. At tingnan mo itong makina na ipinapakita dito sa kamalig. Mahigit 100 taon na ito. Kita mo ang mga gear. Isa rin itong makinang gumagawa ng bola ng dayami. Pero ito, tingnan mo ang kalagayan at pagkakagawa gamit ang bakal na gulong. Dati, malamang hinihila ito ng kabayo o katulad noon. Wow! Gusto ko yung mga lever dito sa taas. Kung paano nila ito kinokontrol. Dito, uupo ang magsasaka. At patakbuhin ang makina. Ang mga gear ay lantad lang dito sa itaas. Wow, literal mong makikita sa loob nito. Siguradong napakadelikado magtrabaho gamit ang makinang ito. Sa tingin ko, niladay lang niya ito dito bilang display. Parang ganon. Napakagandang piraso nito. Tara, akyat tayo sa itaas. Tingnan naman natin ang mga kwarto. Pero tingnan mo dito sa sulok. Nandito ang mga saklay ni G. Martel. Kaya siguro sa huli ng kanyang buhay ay hindi na maganda ang kalusugan niya gaya na nakikita mo. Grabe, maganda-ganda rin pala ang mga saklay na ito. At dito mga sapot ng gagamba ang bumabalot sa mga bintana ng lugar na ito. Iyan ang daan papunta sa mga kwarto. Ang dami palang kwarto. Magsisimula tayo dito sa kanan muna. Napakabighanin ang kwartong ito. Sa palagay ko, dito dati natutulog si Ginoong Martel. Nakaayos pa rin ang kama dito. Grabe ang wild nun. Sobrang nakakabaliw yon. Inilagay niya ang gamit niya sa ibabaw ng kalan. Kaya pati mga contact lens niya at lahat ng mga bagay na yon. Medyo magaan lang yan. Kinuha lang niya. Siguro kailangan mo yan sa gabi. Hindi mo na ito, may babalik mamaya. Wow! Tingnan mo ang mga sapot ng gagamba na bumabalot dito. Gusto ko itong kama. Pagkatapos, naglagay siya ng mga larawan sa itaas ng kama. Ng isa sa kanyang mga anak. At marahil ito ay isang larawang ipininta ng kamay mula sa mga anak ng kanyang asawa. Napakabait naman nila kung ganon. Isang orasan na biolin. Hindi ito orasan na biolin. Isa itong marahas na termometro. Wow, kamangha-mangha itong kasangkapan na ito. Tingnan mo ito, may barometro sa ibaba.
Gusto ko talaga ang kasangkapang yan. Tingnan natin ang kabilang bahagi ng kwarto. Ano ang meron tayo dito? Isang dalagang nakabihis pangkasal. Diyos ko! O, nung araw ay maagang nag-aasawa ang mga tao. Ngayon, ang tagal bago magpakasal. Ang gandang ibon sa pader. Sa isang napakalinis na lugar. Dito. Wow! Isang libro, isang Biblia, bookline mula sa Lourdes, ang banal na lugar sa Pransya. Salamin. Sa tingin ko, mahilig din siya maglakbay dahil nakita na natin ang ilang bagay tungkol sa paglalakbay at nakikita natin dito ang Eiffel Tower, ilang mga souvenir mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa mga coat niya ay nasa plastic pa. Baka ito ang formal niyang coat kapag lumalabas. Wow! Mas marami pang mga kasuotan niya. Costume, ibig kong sabihin, pasensya na. At dito naman, meron tayong mga pabango. Tabako, aftershave. Nakakabaliw talaga ang mga tunog ng mga kasangkapan. Tingnan mo ang laki ng pasilyo, kaya bawat bata rito may sariling kwarto. Yung una dito sa gilid ay maaring naging kwarto rin noon, pero ngayon ay wala na. Hindi ko na ito tatalakayin pa ng mas detalyado. At dito naman, meron tayong maliit na bagay na nilalagyan ng tubig, ng banal na tubig, at pwede kang mag-antanda bago matulog. Ipapakita ko sa'yo. Kapag matutulog ka na, maglalagay ka ng kaunting tubig dito, parang sapat lang na tubig, tapos mag-aantanda ka at malilinis ka sa iyong mga kasalanan bago matulog. Isa pang kwarto. Mukhang matagal nang hindi nagagamit ang kwarto na ito. Wow! Ang gandang radyo dito sa sahig. Tapos ito ang ginagamit nila para magugas ng katawan bago matulog. Gusto ko to at kamanghamanghang vanity dito, kaya siguro dito natutulog ang isa sa mga anak niyang babae. At meron din siyang parehong artifact, parehong souvenir dito sa kanyang vanity. Sobrang relihiyoso talaga ng mga tao. Wow, baka ito ang banal na tubig na nilalagay nila sa artifact na nakita natin sa hallway. Ilang clip at iba pang bagay. Nandun pa rin pati si pilyo niya sa likod. Kahanga-hanga. May napakaliit na kwarto rito. Nandito sa gilid. Siyempre, hindi mo naman talaga mahahati ng pantay ang bahay na ito. Marami ring mga libro. At sa bandang ito, medyo mas malaki ang kwarto. Muli, may nakadisplay na vanity. Kaya nakita natin na 2 kwarto lang ang may vanity at 2 ang wala. Ang ganda! Nandun pa rin lahat ng mga gamit. Tingnan mo itong libro. Ganap na sulat kamay ang librong ito noong araw. Gusto ko talaga ito. Rotor. Nakasulat dun. Kamangha-manghang buklet. Belhika, yan ang bansa ko. Hindi ko alam kung ano ang nandito. Malaking salamin dun sa likod. Pero tingnan natin ang loob ng aparador na yan. Basta ihagis mo lang ang ilang damit dyan. Oo, parang pambabae ngang mga damit. Kita mo, pambabae itong blouse. Kaya posible ring dito natulog ang isa sa mga anak niyang babae. May mga lumang sobre doon sa ibaba. At dito naman, dito nila dati nilalagay ang mga damit sa mga sabitan.
para sa susunod na umaga. Grabe, habang nag-iikot ako sa kwarto, sa itaas lang ako nakatingin, hindi ko napansin ang sahig. At sinabi lang sa akin ni Rune, "Uy Leslie, may mga sopas at napakarami sigarilyo sa sahig." At tama siya. Tingnan mo to. Parin. Nasa balot pa nila. Lahat ng sigaro ni Ginoong Martel. Parang mamahaling sigarilyo rin ang mga ito, di ba? Wow! Mas marami pa doon. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganito sa abandonadong lugar. Mukhang malaking nadiskubre yon sa tingin ko. Ang mga kahon ng sigarilyo ni Ginoong Martel. Isa sa paborito ko ang kama na ito na nakikita ko sa gilid ng mata ko. Akala ko dati slate bed ito, pero hindi pala, makapal lang na antigong kahoy na kama. Maliit lang talaga ang kwartong ito. Wow! Sobrang liit talaga. Ano ang nasa ibabaw nito? Ilang sobre. Maliit talaga ang kwarto, pero kumpleto pa rin ang kumot at sapin sa kama. At may kutson, gaya ng nakikita mo, sa loob niyan ay may dayami. Ganyan nila pinupuno ang mga kutson noong araw. Mamauna na tinalian ng lubid. Talagang sinauna. May ilang kwarto pa rito sa ibaba. Alam ko, marami talaga dito. Sabi ko nga, ito na ang ikalima. Kaya meron tayong ikalimang kwarto. Nandito pa rin lahat ng gamit, kasama na pati mga bathrobe at gamit. At dito, may lababo rin ito. At pagkatapos, sa dulo ng bahay, nandito ang ika-6 na kwarto. May isang kwarto para kina Martel at asawa niya at 5 pa para sa 6 nilang anak. Kaya hindi bawat isa ay may sariling kwarto, pero halos lahat sila ay meron. Dito sa ibaba, may pan na nilalagyan ng mainit na tubig at inilalagay sa paanan mo para hindi malamigan ang paa habang natutulog. Napakagagandang bagay ang naiwan dito. Kaldero, kawali, takure. Sa tingin ko, ginawa niya itong imbakan. Lahat ng plato nasa ibaba din. At dito naman, meron tayong pamingwit. Paminsan-minsan, siyang nangingisda. Wow! At pagkatapos, sa dulo ng pasilyo, nandoon ang kubeta. Frances na kubatang may flash. Hindi ba't nakakabaliw yon? Talagang napakalaki ng bahay na ito at para tapusin, kailangan nating pumunta sa attic dahil doon nakaimbak ang mga alaala ng mga tao. Kung di mo kailangan ang isang bagay sa bahay, tinatago mo ito sa attic. Unahin nating tingnan ang lahat ng sapot ng gagamba. Itim na sapot ng gagamba na bumabalot sa hagdanan. Kung hindi mo na kailangan ng isang bagay, dinadala mo ito sa attic at itinatago habang buhay. Kasi madalas hindi naman tinatapon ng tao ang gamit nila. Patuloy lang silang nag-iipon at nagtatago ng lahat ng bagay sa loob ng bahay nila at kadalasan ay sa itaas ng lugar na ito. Ang attic. Maligayang pagdating sa attic ni Ginoong Martel. Tahimik ang lugar na ito. Dumaan tayo doon. Wow! Ito ang mga bagay na hindi mo makikita kung hindi mo ginalugad ang bahay. Dito, meron tayong parang mixer. Isang napakalumang mixer na pinapaikot gamit ang kamay. Ngayon, meron tayong pitzel ng gata sa bandang yon at maraming kahoy na biga dito sa itaas. Baka mahilig siyang gumawa ng bagay o iniimbak lang para sa proyekto sa hinaharap dito. Mga bote ng alak. Nakatakip pa ang mga tapon, pero kitang walang laman lahat. Gusto ko talaga kung paano ginawa ang kisame o attic na ito. Dito rin siya umaakyat para patuyuin ang damit niya. Nandito pa rin ang huling mga damit niya na pinapatuyo.
Nakakabaliw makita ang lahat ng ito. Hindi naman ganun karami ang mga bagay dito sa attic, pero nakakatuwang pagmasdan pa rin. May pintuan dito. Kung gusto mong mag-imbak ng malalaking gamit sa attic, iakyat mo ito mula sa labas gamit ang pang-angat o kung anuman. Tingnan natin ang kabilang side. Tingnan natin kung ano ang nandoon. Oo, may isa pa tayong kama. Baka sa attic natulog ang pang-anim na bata. Pagkatapos, meron tayong tinatawag na trying room sa palagay ko. Oo, sa tingin ko ito ang drying room. Wow! Dapat sabihin ko, ito ang smoking room. Hindi ko alam eksakto gamit ng mga kwartong iyon, pero alam kong smoking room ito. Ang ganda makita ang lahat ng ito. Sige, nandito na tayo ulit sa labas ng lugar. Ipapakita ko sa inyo ang likod ng kamanghamanghang farm na ito. Tingnan nyo ito, ang laki ng lugar na ito, nakakabaliw talaga. Iyan ang pintuang pinasukan natin kanina. At dito naman si Ginoong Martel ay may traktora at kotse niya sa garahe. Naiwan pa rin dito matapos ang lahat ng mga taon na iyon. Tingnan mo ito. Ang kotse ni Ginoong Martel ay berdeng-berde na ngayon. Ipinark niya ito dito sa huling pagkakataon bago niya tuluyang iwan ang planetang Earth. Talagang nakakabaliw. Sa likod, may mga gulong ng karwaheng hinihila ng kabayo. Talagang wasak na wasak ng kotse na ito. Diyos ko! At sa gilid ng kamalig na ito, makikita mo ang traktora ni Ginoong Martel na ginamit niya sa pagsasaka. Wow! Isang Ford. Traktor na Ford at araro rin. Hindi ko sure kung may alaga siyang hayop, pero nakakatuwang makita. Isang huling sulyap sa likod ng kanyang bahay. Wow, Ginoong Martel, ang ganda ng lugar mo. Talagang humanga ako sa paglibot sa bahay mo at makita kung paano ka namuhay sa mga huling araw ng iyong buhay at nakikiramay din ako sa iyo. Masakit talaga mawala ng asawa. Sana nagustuhan niyo ang dokumentaryo at paglilibot sa bahay ni Ginoong Martel. Kung nagustuhan ninyo, pakilike ang video na ito. Mag-subscribe sa channel kung bago ka lang para makakita ng panibagong pag-explore bawat linggo. Pindutin din ang notification bell at mag-iwan ng magandang komento sa comment section. Sa description, may link din papunta sa Patreon kung saan maaari ninyong suportahan ang channel buwan-buwan at matulungan kami na makalibot sa mundo at ma-explore ang mga lugar na ito dahil kailangan silang madokumento bago sila tuluyang mawala. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong epic na adventure. Paalam, mahal ko kayo!